laman. Yung Bin Laden yung nakaputok daw sa bata sa Reyes, naputol ng 2 kamay. 12 years old. Oh my I God. had no hands. Talaga, no? The left. The left and the right. Kaya di ba sasabi nila pagka, diba, after the fact na tinapon mo, hindi pumutok, buwan mo ng tubig, sabihin mo ng tubig. Ilang taon yun? Pupulaw. Naku, ngayon pala problema niya, paano mangulango? O kaya magtinga. Hindi, yun ang makababala. Magsulat, mag-toothbrush. Paano yun? Ang laki nun. Actually, yeah, brush. Banabuhay na. Napapag-aralan. Tsaka habang buhay, tawag na sa'yo, putol. Uy, putol. Kawawa naman. Siyempre, nung sabi ng doktor, nung dinala sa ospital, para spaghetti na eh. my Kumbaga God. para mga... Hindi mo alam kung maawa kasi hindi naman nagkulang ang gobyerno sa paalala. Iba, magulang nasaan. Pati nayaan magpulot dahil isa yun sa mga pinanawagan, di ba? Pag sinindihan nyo na, huwag nyo nang pulutin. Kahit pag hindi pumutok. Karamihan sa naging biktima after ng New Year, mga nag-ipon ng Darna eh. Yung sa may kabanatuan. Namatay yung bata. Oo. Dahil pag inipon nyo yung pulburan, ganyan daw kakapal eh. Yung sa ano ng mic, di ba? Isang paputok na rin yun. Akala nila pag sinindihan, usok Parang lang. usok Kasi lang. nawakan mo pa, di ba? Paalala din ho ng DFD, di ba, na kapag maglilinis daw, bago nyo walisin, o kahit ano, di ba, Basta kahit yun ang basang-basa. Pasainin muna. Ayun, tama. Dapat basang-basa, hindi lang yung konting basa, ha? Dapat talaga hong parang dinaanan siya talaga, di ba? Para Oo, hindi baha. yung pulbura daw pala. At dapat talaga. Kahit pala matuyo yun. Oo, pero Meron pa rin. Pulbura, meron pa rin yun. Kaya kailangan basang-basa. Pero Huwag pinakamatindi, na lang tayo magpaputo. yung ano, inaluan ng ano, Ngayon, panukalang inaluan ng alkohol. hati din kasi. Di ba? May isang nagbida, sinubo yung 5-star, di ba? Ayun, wala siyang bunganga ngayon. Yung isa, 2 kamay lang, ito, bibig. Ano siya? Problema Kapalit, niya. syempre. Kapalit. Sigarilyo na. Sigarilyo niya. Pero siguro yun nga, tama si Rena, total ban na dahil una, binigyan na natin sila ng ilang taon ng legal no, na mga permiso, inabuso eh. Kasi pag binigyan ka ng permiso gumawa ng paputok, may mga nasa batas kung ano lang ang puputok na pwede mong gawin. Sino ba gumagawa ng malalakas na yun? Di ba sila rin? At saka yung mga legal din mismo nakaka-pinsala. Tayo na lang ata yung bansa na nagpapaputok ng sarili-sarili. Naman. Kanya-kanya. Karamihan doon sa paputok, di ba, made in China? Oo. Pero in China, bawal. Bawal na. Matalino sila kasi ginawa nilang business. Kumita lang sila tapos profit. na. Pwede namang local government siguro, tapos para hindi mamatay yung Bukawi, Bulacan, yung negosyo nila, di lahat ng local government doon kumuha ng... Tapos yung gano'n din sa mga partner nila, di ba? Tapos na lang. Hindi, huwag ipagbawal yung paggawa kasi negosyo yan. Pero ipagbawal yung... Individual na benta, yun ang bawal dapat. Pero ang benefits kasi Okay lang naman ito yung environment. mga common Kasi area. taon-taon na lang Yung pa, yung ano, global warming na issue. Oh, tsaka diba the next day, which is, diba January 1, wala nakakalipad masyado kasi smog. Tsaka dito kasi, Daming cancel. katatapos lang natin ng January 1, andyan pa Chinese New Year, di pa tayo tapos sa paputok. Ay, naputok pa pala. Oo. Dapat kalampagin natin yung kalahati daw ng congressman na ayaw dun sa panukalang total ban. Total ban. Baka may negosyo siya. Baka. Kaya sabihin na natin doon sa 188, Bakit ang tanong? may Pera-pera lang yan. paputok na Corona fireworks para pumirma lahat sila. Samantala, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang namumuong sama ng panahon na posible raw pong maging ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Muli itong namatahan sa layong 600 kilometro sa silangan Timog Silangan ng General Santos City. Kung sakali maging bagyo at hindi magbago ang direksyon, posibleng maapektuhan muli ang malaking bahagi ng Mindanao kabilang ang Cagayan de Oro City at Iligan City. Sa pagtaya ng Pag-asa, 10 hanggang 15 milimetro ng ulan ang posibleng dalhin ng low pressure area kada oras. Higit pa sa tinuturing na heavy rainfall o malakas na pag-ulan. Magdadala naman ng pag-ulan sa buong Luzon ang northeast monsoon o hanging amihan. At para sa pinakahuling update sa namumuong sama ng panahon sa Mindanao, makakapanayam natin si Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Chris, good morning! Magandang umaga, Susan. Okay, gaano kalaki yung posibilidad o tsansa na maging bagyo ang low pressure area na yan sa Mindanao na binabantayan ng Pag-asa? Sa ngayon, inaasahan po natin na within the next 2 days ay posibleng maging ganap na bagyo itong low pressure area na kasalukuyan po nating minomonitor. Ito ba, Chris, yung sinasabi kasi medyo maraming dalang tubig, malakas na ulan yung dala nitong low pressure area na ito kung sakali magiging bagyo. Opo, actually yung estimate natin ng rainfall na currently dala ng banggit na low pressure area ay umabot sa hanggang 15 mm per hour, which is under the classification of heavy rainfall. Subalit yung mga pinakikita naman ng model projections na pinag-aralan natin kahapon, yung nasabing pag-ulan ay posibleng ang bagsak nito dito sa karagatan sapagkat kung maging isang ganap na bagyo man itong low pressure area, ang initial forecast track nito ay tatawirin yung karagatan na adjacent sa southern part of Mindanao.
Ganun pa man, hindi po natin may rule out yung possible effect nito sa landmass ng Mindanao sa mga darating pang araw. So, patuloy po natin monitor at kung ano man pong pagbabago sa lakas nito at pagkilos ay patuloy po tayo magpo-provide ng update sa publiko. Oo. So, Chris, yung bang mga kababayan natin dyan ang sinalanta dyan sa Surigao del Sur, ang Cagayan de Oro at Iligan City, ito ba maapektuhan itong low pressure area nito kung sakaling maging bagyo? Sa ngayon po, yung initial projection ng posibleng mga heavy rainfall ay confined within the eastern at saka southern section ng Mindanao. Ngunit gaya nga po na banggit natin, habang dumaran yung mga araw, posible pa po na mas lumawak yung sakop na paulan itong nasabing low pressure area habang papalapit ito dito sa bandang Mindanao area. Kaya yung payo po natin sa ating mga kababayan is patuloy pong mag-monitor dito sa nabanggit na low pressure area para hindi po tayo ma-caught off guard kung sakasakaling magdulot man ito ng mga pag-ulan, hindi lamang dito sa eastern at southern part ng Mindanao. So, inaasahan natin, next 2 days, baka maging ganap na bagyo na ito kung sakasakali. Posible po at maaaring mas maaga pa or maaaring mas mas ma-delay pa yung pagiging bagyo nito sapagkat sa ngayon is dominant itong hanging amihan or northeast monsoon. Ang sa atin po is mahalagay na ibahagi natin sa publiko itong kasalukuyan nating minomonitor na sama ng panahon at yung potential nito na maging ganap na bagyo sa mga darating pang araw. Okay, maraming salamat, Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Problema naman ngayon ng mga taga-Cagayan de Oro ang tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng sakit na leptospirosis matapos sa pagdadalasa ng flash flood doon dulot ng bagyong Sendo. Sa huling tala ng DOH Region 10, sa Cagayan de Oro City pa lamang umabot na sa 104 ang mga kaso ng leptospirosis at 5 sa mga biktima ang nasawi. Kaya naman nagdeklara na ng leptospirosis outbreak sa buong Cagayan de Oro City. Sa Northern Mindanao Medical Center halimbawa, siksikan na ang mga kwarto ng mga pasyente. Nabigyan na ng DOH ng prophylaxis kontra leptospirosis ang mga evacuees na tumutuloy sa evacuation center. Ang Philippine National Red Cross naman nanawagan ng karagdagang donasyon ng dugo. Nangangailangan daw kasi ang mga biktima ng sakit na ito ng platelets na mula sa mga donasyong dugo. Samantala, inaasahang magsisimula na ngayong araw ang pagbubukas ng klase sa ilang paaralan sa Cagayan de Oro City matapos ang nangyaring pananalasa ng bagyong Sendo. Kahapon, tulong-tulong ang mga residente at estudyante sa paglilinis ng mga paaralang nasira ng flash flood. Layunin ng Brigada Eskwela na hikayatin ng mga komunidad na magkaisa sa paglilinis lalo pat magbubukas muli ang klase roon. Balak naman ng DepEd na magtayo ng mga tent upang maging pansamantalang classroom habang ginagamit pa ang mga paaralan bilang mga evacuation center. Samantala, sinagot naman ng prosecution panel ang hiling ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona na ibasura ang reklamo impeachment laban sa kanya. Sa inihaing tugon sa impeachment court, iginit nila na hindi dapat pagbigyan ng ang hiling nito si Corona. Ayon kay Congressman Nel Tupas Jr., isa lamang itong delaying tactic para hindi matuloy ang proseso. Sa kanilang 38 pahinang tugon, ipinunto ng prosekusyon na sakali magtotoo raw na may mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint dahil hindi ito nababasa, gaya ng aligasyon ni Corona, hindi raw ito nangangahulugan na depektibo ang mismong reklamo. Dininaw din ito pa sa bagamat suportado ng Pangulo ang impeachment ni Corona, hindi raw ito pakana ng palasyo, kundi ng mga kongresista. Tumagi naman magkomento ang Korte Suprema sa tugon ng prosekusyon. Samantala, hahawakan naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan ang 3 bagong kasong graft na isinampa laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo, kaugnay ng NBN-ZTE deal. Ang hahawak ng kaso, si Associate Justice Gregory Ong. Pero sa kabila ng pagiging appointee ni dating Pangulong Joseph Estrada kay Ong, tiniyak niyang magiging patas siya sa kaso. Paglabag sa dalawang magkaibang probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang unang 2 kaso laban kay Arroyo. Paglabag naman sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees ang 3 kaso, matapos umanong makipag-golf at makipananghalian ng mag-asawang Arroyo sa ZTE headquarters sa China noong 2006. Binabati pala natin si Joey De Venecia. First year ng kanilang kasal nung asawa niya. Happy Annie. Happy Annie. Nag-guess niya ba? Hindi, nag-text siya. Nag-text na. Balikan si Mrs. Nag-text lang. Mababati kay Mrs. Dating Miss Matumbakal yata. Ayan. Okay, pasadaran natin ang mga aksyon balita sa bagay ito. Darito na, Ronda Reports.
Di ba nandito siya kay Heart? Ay, hindi. Ronda report tayo mula sa Maynila. Ito po, isang tourist train assistant ang posibleng maharap sa reklamo matapos umanong manlatigo ng 3 bata sa Luneta. Nako, anti-child abuse yan. Alamin natin detalye sa Ronda report ni Dano Tingkungko. Dano!